Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ for showing the way to our Father, the Almighty Father, and I thank the Almighty Father for revealing Himself to us through His words. So, kaya naiintindihan na natin ang Bible dahil si Almighty Father ang nagtuturo sa atin. Pinapaalam niya kung ano ang mangyayari in the future dito sa Book of Ezekiel. At pinapaalam niya yung galit niya sa kasalanan, galit niya sa tao, yung nararamdaman niya, pinapaalam niya sa tao. Dahil ang akala ng tao pwedeng baliwalain si Almighty Father. Pwedeng bastusin. Hindi siya pwedeng bastusin. Lahat ng mga pambabastos or blasphemous words na sinasabi ng mga tao kay Almighty Father, dinig niya yon. Lahat ng mga kasalanan natin, nakikita niya yon. Walang natatago sa tatay natin. Tatay natin siya, kaya siya ay nasasaktan. Ungrateful tayo. Hindi tayo mapagkatiwalaan. Rebellious people tayo. Selfish. Mas inuuna natin yung sarili natin. Kinakalimutan natin yung tatay natin. At sa dahil sa selfish tayo, kung ano-ano ang ginagawa nating mga bagay na lalo tayong napapalayo sa tatay natin. Pero dahil dumating si Jesus Christ, meron tayong Redeemer and Savior. May hope tayo. So, pagtitiwalaan natin si Jesus, yung kanyang mga salita na nabasa natin sa New Testament, si Almighty Father na mismo nagsabi, "This is my son, listen to him." Kung ano ang sinabi ni Jesus, papakinggan natin. Hindi natin babaliwalain. Pag sinabi ni Jesus na the Father and I are one, maniniwala tayo dahil yun ang sabi ng tatay natin. Paniwalaan natin si Jesus. Ngayon may mga tao na sinasabi na isinesantabi yung importance ni Jesus sa buhay natin. So yung mga tao na yun ay ayaw ni Almighty Father. Dahil hindi sinusunod ng mga tao na yun ang sinasabi ni Almighty Father. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Ang sinusunod lang nila ay yung tradition nila, kung ano ang tinuro sa kanila ng kananunuan nila na mali naman. So, paano tayo magiging mapupunta sa right path? Magbabasa tayo ng Bible at magpe-pray tayo. Kahit saan, kahit kailan, magpe-pray tayo. Makikinig yung tatay natin. Dahil gustong-gusto niya tayong kausapin. Hindi lang natin siya naririnig dahil sa kasalanan natin. Mas inuuna natin yung sarili natin. Bingi tayo sa mundo na to. O nagbibingi-bingihan tayo. Alam natin kung ano ang tama. Pero ayaw natin gawin. Dahil mas inuuna natin yung sarili natin. Mas nagpapaloko tayo sa mundo na to. Na temporary lang. So, niloloko tayo ni Satan. At marami mga tao ang naloloko. Kahit na ang magsasabi na sila ay Christian, naloloko pa rin ni Satan. Mas focus sila dito sa mundo na to. No?
At may mga Christian naman na kahit na sinasabi nila Christian sila, meron pa rin silang hawak-hawak or pinangahawakan na bagay para maging prosperous sila dito sa mundo. No? Meron pa ba kayong pinangahawakan na bagay para yumaman kayo sa mundo na to? Ano yung pinanghahawakan nyo na bagay na yon? Kung pinanghahawakan nyo yung bagay na yon, idolatry pa rin yon. Kahit sabi mo Christian ka, kahit isinuko mo, pero pag may pinanghahawakan ka. Kaya dapat denying ourselves. Yun ang sabi ni Jesus. Kung yun ang sinabi ni Jesus, yan din ang sinabi ng tatay natin. Denying ourselves. Take up our cross and follow Jesus. Last time na binasa natin was Ezekiel chapter 37, yung mga buto na dry na. Ibig sabihin wala nang pag-asa. So itong mga buto na to, tayo to, dry bones, puno ng kasalanan, madaming tao, lahat ng tao actually ay makasalanan. Kaya ikinonsider tayo na dry bones, patay na, walang pag-asa. Pero dahil sa tatay natin, papatawarin niya tayo. Kaya magiging buo tayo. Magiging buo yung pagkatao natin. At yung hininga, yung tatay natin ang magbibigay, yung Holy Spirit na nasa sa atin. At dati, no, merong mga Jews and non-Jews, no? Pero lahat naman tayo galing kay Adam, kay Seth, and then kay Noah, tapos nahati, no, ng tatlo kay Noah, si Ham, si Japheth, and si Shem. Pero lahat tayo, galing tayo sa tatay natin kay Almighty Father. Doon nga lang kay Shem nanggaling yung kay Judah na lahi, and then doon sa kay Judah, down the line si David, tapos doon na-identify si Jesus sa lineage ni Judah. Pinakaingatan ni Almighty Father yung lineage ni David dahil doon ma-identify si Jesus Christ sa lineage na yon. Kaya kung i-check mo, yun na yung pinakamaayos na lineage or lahi. Dahil yung name ni Jesus naka-identify kay David, na naka-identify kay Israel, naka-identify kay Isaac, Abraham, and then papunta na ulit kay Noah, Seth, kay Shem, Noah, and then Seth, and then si Adam, and then si Almighty Father. At alam natin kung ba't nagkatawang tao si Jesus, na fertilized egg na siya. So, hindi will ng tao na naging tao si Jesus, kundi will ni Almighty Father. Kung will ni Almighty Father na maging tao si Jesus, hindi siya sperm cell. Fertilized egg na siya, no? Inilagay siya sa womb ni Mary. So, kung fertilized egg na, walang DNA from Mary, walang DNA from David, kundi yung name associated lang. Naintindihan niyo? Para lang magka-flesh si Jesus at ma-associated lang siya sa lineage ni David. At para ma-experience ni Jesus ang maging tao, makita natin na naging tao yung Diyos natin.
So kung yung Diyos natin, si Jesus, na-experience niya yung sobrang paghihirap, excruciating pain, wala tayong rason para magreklamo dahil si Jesus na pagtagumpayan niya ang lahat. So tayo, mapapagtagumpayan din natin dahil si Jesus ang ating example. Ginawa na niya ang lahat para tayo ay masave or malinis ng kanyang dugo. Wala na tayong dapat gawin pa. Hindi na tayo dapat magpapako sa cross. Parusahan natin ang sarili natin, saktan natin ang sarili natin. Hindi na kailangan yon. Ang kailangan natin ay ang pananampalataya kay Jesus Christ. Kanyang sinabi na kung ano sinabi ni Jesus Christ, yun din ang sabi ng tatay natin, si Almighty Father. At si Jesus, meron din siyang authority to forgive sins. Kung may authority siya to forgive sins, so God, si Jesus Christ. No? Ulitin ko naman yung mga leaders dyan na kunyari, prophet yung kanilang leader, ipinapares nila ang sarili nila kay Jesus. Iba si Jesus, iba kayo, iba si Jesus. Si Jesus, hindi siya flames of fire. Tayo, humans, no? Nakalagay naman sa Hebrews, di ba nakikita nyo? Nabasa ba ninyo? Tayo, flames of fire tayo. Doon tayo gawa. Si Jesus, bago pa man tayo ginawa, buhay na si Jesus. Kaya hindi nyo pwedeng i-associate yung sarili nyo kay Jesus na kapareho kayo ni Jesus. Ha? Binabastos nyo si Jesus. Ginagamit nyo ang pangalan ni Jesus. Dahil selfish ang tao, ginagamit nyo ang pangalan ni Jesus. Pinagkakakitaan ninyo ang pangalan ni Jesus. At darating ang oras na makukuha ng mga tao ang nararapat na nilang makuha dahil sa kanilang pambabastos. Sa ngayon ang tatay natin, patient siya. No? Mag-aantay siya sa atin. Dahil meron pang mga tao na iniintay na nasa heaven na dapat maging tao, kaya mag-multiply dapat ang mga tao. Mag-propagate. Yun ang utos ni Almighty Father. So yung mga tao na yon, sasalain pa rin yon. Naging tao, pero sasalain pa rin. Sino sa mga tao na to ang maniniwala kay Jesus? Kahit galing tayo kay Almighty Father, pagbaba natin dito sa lupa, may nakakalimutan tayo, no? Anong nakakalimutan natin? Yung tatay natin nakakalimutan natin, yung pinanggalingan natin, lahat tayo galing sa tatay natin. Kaya dito sa mundo, pag nagkaisip tayo, no? Hindi mo alam kung saan ka galing. Pero dahil sa ang puso natin konektado kay Almighty Father, dahil siya nagbigay ng hininga sa atin, yung breath, alam natin, maaalala ngayon natin. At dahil din sa mga salita ng Diyos, no, maaalala natin na tayo ay galing sa tatay natin. Maalala natin yung kabaitan ng tatay natin. Siguro nung nasa heaven pa tayo, nung hindi pa tayo pinapanganak, hindi ko makakalimutan si Almighty Father, ganun tayo siguro. Hindi ko makakalimutan si Almighty Father. Talagang alam ko babalik. Pero pagdating dito sa lupa, makakalimutan natin lahat. Pero may way para makabalik tayo sa tatay natin. Gumagawa si Almighty Father ng paraan para maalala natin na tayo ay kanyang mga creation. At yun nga ay pinadala niya si Jesus Christ. At
alam natin kung saan tayo babalik. At alam natin na tayo ay gawa lang sa putek, alikabok. Kaya wala tayong dapat na maipagmalaki o ipagyabang. Wala tayong pagmamayari. Katawan natin, hindi atin. Kahit yung kaluluwa natin, hindi atin. Di ba si Almighty Father sabi, all souls are mine. Kasi siya lahat na nag-create. Anong meron sa atin? Wala. Wala tayong may pagmamalaki. Buhay natin ay pagmamalaki. Hindi atin to. My body, my rule. Bakit mo nasabi my body, my rule? Totoo bang body mo yan? Hindi mo nga alam, di ba? Kung anong age ka mamamatay. Kung anong oras. Alam mo ba kung ilan ang buhok mo? Ang hibla ng buhok mo? Di ba hindi mo alam? Kasi kung talagang my body, kung talagang alam mong katawan mo yan, ikaw nagdedesisyon yan, alam mo dapat kung ilan ang buhok mo. Alam mo dapat yung components ng katawan mo. So yun ay isang pagsasabing my body, my rule. Kasi nungalingan ni Satanas yun. Selfishness yun. No? Nililigaw tayo sa tatay natin. Pinapalis niya tayo. Dahil, inuulit ko, si Satan, envious siya sa atin. Inggit siya sa atin. Galit siya sa atin. Matagal na yung galit niya. Yung hatred niya sa atin. May mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father at hindi sila naniniwala sa devil. Pag ganon, ibig sabihin, sa devil pa rin sila kahit hindi sila naniniwala sa devil. Kasi binubulag sila ni Satanas. At saka nga i-add ko, no, yung mga alphabet genders. Sinasabi, woke daw. Woke sila. Ibig sabihin, gising sila. Hindi sila gising. Hindi gising yung alphabet genders. Bulag sila. Hindi nila nakikita yung katotohanan. O ayaw nilang tingnan yung katotohanan. Dahil, selfishness. Yun ang pinaka root cause. Selfish ang mga tao. Gusto laging ako, tanggapin nyo ako. Ako ito, tanggapin nyo ako. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko, tanggapin ninyo. Ganon ang tao, selfish. Pero yung kay Almighty Father, natanggapin natin si Almighty Father, yung ibinibigay niya sa atin, ayaw natin. Binibigay na sa atin yung the best. Ayaw natin. Kasi nagugustuhan natin yung mundo na to eh. Niloloko tayo ni Satan. Para mahila niya tayo sa impyerno. At matutuwa siya doon. Dahil maraming tao ang napupunta sa impyerno. Maraming kaluluwa. At nalulungkot si Almighty Father pag ganon. Anong sabi ni Almighty Father? Walang bearing sa kanya. Hindi niya gusto ang mga taong namamatay or napupunta ang kaluluwa sa Hades. Hindi siya masaya. Gusto niya lahat ng kanyang mga anak katabi niya. Pero dahil sa rebellious people tayo, umaalis tayo sa tatay natin. Ayaw natin ng peace. Gusto na natin lagi yung kasiyahan dito sa mundo na to. Yung ino-offer ng mundo na to. Yung kasikatan, yung kayamanan nakikita natin. Na in the long run, wala rin patutunguhan. It's like chasing after the wind. Kaya, gaya ng example ko dati, no? May mga celebrities na sobrang yaman.
Tapos darating ang time, wala na siya, ano nangyari, o namatay sa cancer, namatay sa kung anong ano, o sabihin ng mga tao, sayang. Mas nangihinayang si Almighty Father dahil anak niya, ang mga yon at ang mga kakaluluwa ay napupunta sa impyerno. Dati, no, sikat na sikat, ang laki ng bahay. Ngayon, ang bahay na lang, isang kasya na lang ang isang katawan. Ang daming bahay kung saan-saan, buong mundo maraming bahay, maraming kotse, maraming mga lahas. Pero nung namatay na, dun lang nakahiga sa isang small plot of land at makakalimutan ng mga tao. Daan-daanan na lang. Ganon ang kahinatnan natin. Pero pag kay Almighty Father tayo, hindi tayo matatakot dahil yung soul natin, kahit yung body natin mag-deteriorate, yung soul natin mapupunta sa tatay natin. May dadagdag ko pa, no? May nagsasabi na lahat ng tao gusto mapunta ng heaven. Totoo ba yun? Lahat ng tao gusto mapunta ng heaven. Pero walang gustong mauna daw. Sabi. Nabasa ko yun, no? Nasa internet. Maraming gusto mapunta ng heaven pero walang gustong mauna. Meron na ako nakita isang babae, gusto niya nang mauna. Kaya hindi totoo yun. Merong mga gusto nang mauna. Yung mga gustong mauna na yun, nagtitiwala yung kay Almighty Father pero hindi pa pwede. Dahil hinintay nila ang gosling ng Almighty Father. Kasi hindi alam ng mga tao na yon yung peace, yung love, yung joy ng makasama si Almighty Father. Yung pag nagpe-pray ka lang, di ba? Masaya ka na pagkasama mo si Almighty Father, nagpe-pray ka. Yung pakaya na makasama mo yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ, na hindi ka magkaroon ng peace sa buhay mo, ng sobrang joy, sobrang peace, and sobrang love, na malilimutan mo ang mundo. Alam ko ang sinasabi ko. Malilimutan mo ang mundo. Dahil yung relieved ka, dahil nakabalik na ako sa tatay ko, ito yung hinahanap kong lugar, ito yung tatay ko, ito yung pamilya ko, satisfied na ako, safe na ako, may tagapag-alaga sa akin, may nagpaprotekta sa akin, si Almighty Father. Pero dito, paprotektahan din tayo ni Almighty Father pag magpapray tayo. So, ano ang gagawin natin sa heaven? Pupurihin natin yung tatay natin. Papasalamatin natin siya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang iba pang makakatalo kay Almighty Father. So, dito na tayo, no? Sa Ezekiel chapter 38. So, binabanggit dito yung Gog and the land of Magog. So, itong Gog nabanggit din ito sa Book of Revelation. No? Saan ba dito? Sa Book of Revelation chapter 20, I guess. Saan ba yun? Yeah. Revelation chapter 20. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves.
But fire came down from heaven and devoured them, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. So dito sa book of Revelation chapter 20 verse 7 up to 10, hindi na dito in-explain further kung sino tong Gog and Magog, or kung ano ang battle, kung saan ang battle magte-take place, kung sino pa ang iba pa niyang mga kasama. At dito rin sa Daniel, no, binanggit din ang Gog and Magog, but instead of Gog and Magog, ang binanggit ay King of the South and North. So ang King of the North dito ay yung Gog. No? So dito sa last verse ng Daniel chapter 11. He will pitch his royal tents between the seas at the beautiful holy mountain, yet he will come to his end and no one will help him. So ito yung time na pinakawalan ulit si Satan after 1,000 years. So dito sa book of Revelation, no, nagre-reign na si Jesus Christ for 1,000 years together with his armies and the faithful followers. Ayun nga lang, after 1,000 years are over, si Satan will be released. No? So galing siya sa bottomless pit, lalabas ngayon siya, uli palalabasin. So ito na yung continuation sa Ezekiel chapter 38. Hindi lang in-expound further on the book of Revelation and on Daniel. Now the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against them. Nung sinearch ko yung name, Magog, wala akong makitang perfect description. Pero, ang Gog, yung land niya, ang tawag ay Magog. Okay? Pero siya si Gog. Nung chinek ko yung Gog, identified siya kay Gyges, G-Y-G-E-S. So, si Gyges, isang myth siya, na gumawa siya ng isang ring, at pag sinuot yung ring na yon, nagiging invisible. So, parang familiar, di ba? Parang Lord of the Rings. Si Gyges yun, G-Y-G-E-S. Hindi ko alam kung doon galing yung word na Gog, no? At saka, yung Gog din ay kapareho ng Og or Ogre. Alam niyo yung Ogre? Ogre, pangit siya, hideous ang itsura niya. Salbahe siya, selfish siya, kulay green siya, green with envy. Tapos yung land of Magog, land siya ni Gog, no? So, Magog, parang merong siyang power. Land of evil forces. Kasi Magog, parang galing sa Magi, na mayroong mga magic. So, ganon si Gog. The prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against them. So, si Gog, siya ang prince ni Rosh, Meshech, and Tubal. Ngayon, sino si Rosh, Meshech, and Tubal? Nung sinerch ang name ni Rosh, Meshech, and Tubal, ang ibig sabihin ng Rosh is head. And then Meshech is perceived. Tubal means earth. So, pag pinagsama-sama mo yon, ito ay head of the perceived nation.
yung head of the perceived earth or head of the perceived land. Or head of a precious precious that was drawn out from the earth. Yung tubal, no? Or tubal, may Tagalog na word nito. Kaya nga yung words natin is may mga words na ibang galing na country or nation, pero minsan ginagamit din natin. Like itong tubal, salitang ano to salitang Batanggenyo. Pag sinabing tubal ka na or tubal na yung damit mo, ibig sabihin malibag ka na, marami ng lupa ang katawan mo, madumi ka na, tubal. Kaya nga 'di ba, it makes sense, tubal means earth. So pag yung damit mo matubal na, malibag na, may mga dumi-dumi na, galing na sa lupa, libag, no? Naiintindihan nyo? So yung kaya nga yung mga words natin ay nag-ano lang, umiikot-ikot lang sa atin, naiiba lang ang paggamit, pero same meaning pa rin. So kaya si Rosh ay head, kaya si Gog ay prince of head of the perceived earth. Kasi si Satan, tingin niya sa sarili niya, head siya ng earth. Dahil nga ang mga tao ay makasalanan at siya ang sinusunod. Kaya feeling niya siya na ang leader, siya na ang sumasakop sa lahat ng tao. Verse 4, I will turn you around, put hooks in your jaws, and lead you out with all your army horses and horsemen, all splendidly clothed. A great company with bucklers and shields, all of them handling swords. So sabi ni Almighty Father, put hooks in your jaws. So makikita natin to, no? Yung put hooks in your jaws na word. Makikita natin to sa Ezekiel chapter 29. Na ang pinatutungkalan dito ay si Satan. Iko-control ni Almighty Father. Si Satan. Akala niya powerful siya, pero hindi siya powerful. Kaya nga nakalagay dito sa Ezekiel chapter 29, O great monster, who lies in the midst of his rivers, who has said, my river is my own, I have made it for myself, but I will put hooks in your jaws and cause the fish of your rivers to stick to your scales. Kaya nga ito ay pinatutungkulan kay Satan. So, laging binabanggit ni Almighty Father, yung galit niya kay Satan, inuulit niya, yung galit niya tungkol sa kasalanan, yung galit niya tungkol kay Satan. Dahil nasaktan si Almighty Father, hindi siya magagalit kung hindi siya nasaktan, kung hindi siya binetray. So itong mga salita na to ay galing kay Almighty Father na dinidictate niya kay Ezekiel. Kaya nga itong si Satan, meron siyang sariling army. Sino yung mga army ni Satan? Mga fallen angels, tsaka yung mga tao na gumagawa ng kasamaan. Meron silang mga they are handling swords. Hindi to word of God, kundi panangga, yung mga gamit na mga nakakasakit ng tao. Pangungutya, ganon. Kasi yung words kay Almighty Father, nakaka-build up yun, no? At nakakalinis. Ngayon, itong words naman galing sa kay Satan is baba ng pagkatao. Dito sa verse 5, Persia, Ethiopia, and Libya are with them, all of them with shield and helmet. Ngayon, anong ibig sabihin ng Persia?
Pag per siya, ibig sabihin division or kalahati lang. Kasi per, di ba? Alam mo, per kilo, per pound. Yung per na yon, ibig sabihin, hati siya, division. Ethiopia means sunlight or burned face. Yung Libya naman means fiery or flaming. So, pag ipinagsama-sama natin to, divided or shattered men with fiery dark hearts and evildoers which are incomplete because they are unfaithful and rebellious to the Almighty Father. They want to shed blood. Mga may itim ang budhi na hindi kompleto ang pagkatao, na puros galit sa puso nila. Ito ang ibig sabihin ng Persia, Ethiopia, and Libya. And then dito sa verse 6, Gomer and all its troops, house of Togarma, from the far north, and all its troops, many people are with you. So kasama rin si Gomer. Si Gomer naman ay isang, ang meaning naman nito ay complete. Kompleto ang troops. Kompleto yung mga tao na dapat mapunta sa impyerno. Hindi sila kulang. Kung ano ang mapupunta sa impyerno na number na nakaset na, yun, sakto na yun. And all its troops, the house of Togarma. Ano yung Togarma? Tribe of arms. Meron silang mga gamit na panakit sa mga tao. From the far north and all its troops, many people are with you. So nabanggit yung far north na nabanggit din sa Book of Daniel na King of the North. Okay? Pag ang tao ay kinokontrol ng kasamaan, si Satan yon, nagpapakontrol siya, inaalaw niya. So sa verse 7, prepare yourself and be ready, you and all your companies that are gathered about you, and be guard for them. Sabi ni Almighty Father. So itong mga to ay nag-gather sila, nagpe-prepare sila. Mga evildoers, united sila to topple the people of God. So verse 8, after many days you will be visited. In the latter years you will come into the land of those brought back from the sword and gathered from many people on the mountains of Israel. So, dito na nabanggit that in the latter years, you will come into the land. So, ito, ibig sabihin ng into the latter years ay sa end of times. Sa kahuli-hulihan ng mundo. Kaya nga, ito ay nasa Book of Revelation, di ba? Sa Revelation chapter 20, latter years yon. You will come into the land of those brought back from the sword and gathered from many people on the mountains of Israel. Kakalabanin nyo yung mga tao, yung mga anak ng Diyos, which had long been sa earth, pero yung earth na yon, wala na doon ang mga people of God, which had long been desolate. They were brought out of the nations, and now all of them dwell safely. So, itong si Satan, kakalabanin nila yung people of God dun sa isang lugar, pero wala na dun sa lugar na yon ang kakalabanin nila kasi sila ay protected na ni Almighty Father. Tayo ay protected na ni Almighty Father. We now dwell safely with our Father when this time comes, no? So verse 9, you will ascend, coming like a storm, covering the land like a cloud, you and all your troops, and many peoples with you. So, itong si Satan ay papalayain nga siya, di ba? From the bottomless pit, tatanggalan siya ng shackles.
At igagather niya lahat ng kanyang tauhan, lahat ng kanyang magagather. Dahil nga, di ba binanggit natin, na sa last days, darating ang beast, magkakaroon ng mark of the beast, no? Babalik muna tayo sa Book of Revelation. Darating ang mark of the beast. Magkakaroon ng mark ang mga tao sa hand or sa forehead. Ngayon, may mga sila, mamamatay na sila, no? Mapupunta na sila sa lake of fire. Kasama yung false prophet and the beast. Ngayon, yung mga tao na yun, may mga anak sila na wala pang mark of the beast na naiwan. So, yung mga tao yun, lalaki yun kasi 1,000 years na nakakulong si Satan. So, yung mga tao na yun, lalaki yun, mag-multiply pa rin sila. So, kung may mga question kayo about doon sa bakit magkakaroon pa ng battle, kasi nga, may mga natitira pa, may mga remnants pa, may mga anak pa na lumaki na walang mga mark of the beast. Pero, dystopian civilization na to. Ibig sabihin, hindi na gaya ng mundo natin ngayon, ang mundo na to. Kasi, kung ngayon meron tayong internet, maganda yung electricity natin, maayos yung, for now, no, sa tingin natin, maayos yung ating mundo. Pero dito sa dystopian era, or age na to, na darating, magulo ang ano to, kaya puro sila laban ng laban, sakiman ng sakiman. So kung may mga napapanood kayo ng mga movies, ng dystopian movies, example, ang pinaka-alam ko na lang na example nun is yung Mad Max, yung parang desierto, tapos yung hirap na hirap silang kumuha ng gas, no? Hirap na hirap silang kumuha ng pagkain, tapos yung dagat, iba na, yung mga animals, konti na lang, nagkakahirapan na. Ganon dito, kaya nga magulo. Magulo ang buhay ng mga tao dito. Kaya nga lahat sila gusto nilang maging mag-rule. So verse 10, thus says the Lord God, on that day it shall come to pass that the thoughts will arise in your mind and you will make an evil plan. So si Satan, gumagawa na siya ng plano kung paano niya matatalo si Almighty Father, paano niya matatalo ang mga anak ng Diyos, paano niya matatalo si Jesus Christ. Dahil noon pa man, unang-una pa man, yun na talaga ang plano niya, talunin si Almighty Father. Ang kunin ang power and gloriousness and authority of the Almighty Father. Yun pala ang una. Yun talaga ang goal niya. Ngayon, may gumaya sa kanya ng goal. Sino yung gumaya kay Satan ng goal? Pangalawang gumaya. Ang pangalawang gumaya, nakakalungkot man sabihin, si Eva. Si Eva ang gumaya. Tinukso siya ni Satan, pero she gave in to the temptation of the devil. Kaya ngayon, tayo na mga babae, under tayo sa mga lalaki. Sa father natin, under tayo, or do sa mga asawa ninyo, under kayo. Sila ang nag-decide for you. Sila ang nasusunod dapat, no? Pero hindi pa rin nasusunod dahil matitigas ang ulo ng mga babae. Gustong kunin ang role ng mga lalaki. Ang ko, ang leader ko, ang tatay ko. Siya ang leader ko. Dahil hindi ako pwedeng maging leader dahil babae ako. So, since mag-isa lang ako,
Ang tatay ko ang nangunguna sa akin. Siya ang nangunguna sa buhay ko. Si Almighty Father. Kaya nga 'di ba pag widow tsaka mga orphans, wala silang makapitan. So sino ang kanilang kinakapitan? Nakalagay sa Bible, 'di ba? Mga widow and orphans, naawa si Almighty Father. Dahil wala sa kanila nag-aalaga. So si Almighty Father ang tagapagtanggol ng mga orphans and widows. Yung mga taong nag-iisa sa buhay, si Almighty Father. At kakaawaan tayo ni Almighty Father. I will be merciful to those whom I am merciful. Ganun, di ba? I'm compassionate to those whom I want to be compassionate to. Ganun si tatay natin. Napakabait siya. No one can question our Father. Kaya itong si Satan, matagal lang may evil plan. Noon pa man. At saka i-add ko lang yung kaya ang mga babae ay under ng mga lalaki. Tapos, ang sabi ni Almighty Father sa mga babae, from now on, mahihirapan ka ng mga anak. Doon sa paghihirap ng mga anak na yun, so reproductive system yon, di ba? Yung tungkol doon. Sa reproductive system ng babae, merong menstrual period or monthly period. Anong nawawala sa babae pag may monthly period? Blood. Blood symbolizes life. So, yung kasalanan ng mga babae, dahil sa ating mga babae, dumadanak ang dugo, kasalanan. Dapat matanggal yon, malinis tayo. No? Yun ang ibig sabihin nun. Symbolizes life. Madaming buhay ang nasira, ang namatay, ang dumanak, nawala because sa mga babae na nag-decide at nagpa-tempt kay Satan. Sa mga lalaki naman, hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ang mga lalaki na maghanap buhay kasi sila yung head of the family. Yun ang kanilang parusa sa kanila, Almighty Father. So, alam na natin, naiintindihan na natin. Lately ko lang din naiintindihan kasi yung blood symbolizes life. So, pag nawawala sa mga babae ang blood, makikita nila maraming mga tao ang naging napunta sa impyerno or nagkaroon ng kasalanan dahil sa maling desisyon ng babae. Nagpa-tempt siya. Na dapat sana ay pantay-pantay ang mga tao. Pero wag tayo mag-alala dahil masasave tayo mga babae. Magpapasakop tayo sa tatay natin. Sa verse 11, You will say, I'll go up against a land of unwalled villages. I will go to a peaceful people who dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Sasabihin ng demonyo o ni Satan, pupunta ako sa lugar na walang wall, unwalled village or unwalled place. At nandoon yung mga taong peaceful. Andun yung mga tao na hindi magugulo. Who dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Sabi ni Satan, yun ang gusto niyang guluhin. So gusto niyang guluhin yung lugar ni Almighty Father. Pero binanggit, di ba, may wall. Yung sa Book of Revelation, may wall. Hindi natin alam ngayon ang wall na to, kung ang wall na ito ay invisible wall or physical wall. Kasi ang Garden of Eden, covered siya by the Almighty Father. Walang nakakakita sa Garden of Eden. Hindi natin alam
Pero wala naman siyang wall na physical wall eh, kundi covered lang siya ni Almighty Father para hindi makita ng tao. So verse 10, to take plunder and to take booty, to stretch out your hand against the waste places that are against inhabited, and against the people gathered from the nations who have acquired livestock and goods, who dwell in the midst of the land. So dahil nga sira na ang mundo, may magandang place doon, no? May magandang place, doon nakatira ang mga anak ng Diyos, kasama si Jesus Christ. Pero gusto nilang magnakaw. Gusto nilang kunin yung mga blessings. Gusto nilang tanggal, alam mo yung mga blessings, tanggalin ang peace of mind ng mga tao, tanggalin ang joy, tanggalin ang peacefulness. Gustong mag-wreak ng havoc, maghigante, magwala ni Satan. Dito sa verse 13, Sheba, Dedan, and the merchants of Tarshish and all their young lions will say to you, have you come to take plunder? Have you gathered your army to take booty, to carry away silver and gold, to take away livestock and goods, to take plunder? Gusto mo bang magnakaw? Anong kukunin mo? Yung army to take booty? Or magkukuha ka ba ng silver and gold? Sheba, Dedan, ibig sabihin ng Sheba, no? Ibig sabihin ito ay daughter of oath, daughter of promise. Yung Dedan, came from the word breast or nipple, dada, or dede. So nakikita ninyo, Tagalog word, pero nagiging Hebrew. Naintindihan ba ninyo yung ibig kong sabihin? So dito pala galing ang word na dede, no? Or dada. Sa Hebrew word pala yon. So may mga words din tayo na nagagamit from akala ng Indian word. Pero ang totoong galing pala ay Hebrew word. Ngayon, anong ibig sabihin itong Sheba, Dedan, and merchants of Tarshish? So ito ay places or cities sa mundo at yung mga taong naghahari sa mundo at yung kanilang mga leaders. Okay? Nakakaintindihan mo tayo? Ako nakakaintindihan sabi ko. Therefore, son of man, prophesy and say to Gog. So, ulitin natin sa verse 13, ano? Nagtatanong yung mga tao sa mundo, yung mga anak ng mundo na to, dito lumaki sa mundo na to, pati na rin yung mga business people. Nung time na to, may mga business, nung time na to, may business pa rin. Although yung mga business nila paunti-unti or hindi mas maganda kaysa sa kung anong meron tayong business ngayon, pero at least meron silang business. So meron yun na kung ulitin ko, kung nakanood kayo ng mga dystopian movies, may mga ganun pa rin. At yung and all their young lions, ito yung mga anak nila, no? At yung mga leaders. Kung ano ba ang plano mo, sabi ng nasa mundo. Okay, ano ba ang plano mo? Magnanakaw ba? To take plunder? Kukuha ng gindo at silver? Mga pagkain ba ang kukunin? Therefore, son of man, prophesy and say to Gog, thus says the Lord God, on that day when my people Israel dwell safely, will you not know it? Hindi mo ba malalaman na yung mga anak ko ay protektado ko? Nasa safe place na sila, safe haven na. Pinapasabi ni Almighty Father kay Gog or kay Satan. Prophesy. Sabi ni Almighty Father. Then, you will come from your place out of the far north, you and many peoples with you, all of them riding on horses, a great company and a great or a mighty army. So binananggit na naman yung far north. So itong far north, ito yung nasa Book of Daniel na north, king of the north, no?
na makikipaglaban pa rin. Ayaw tumigil ng pakikipaglaban ni Satan, although alam na niya natalo siya, gusto pa rin niya makipaglaban. Ano, ba't ganito to? Alam naman niyang powerful si Almighty Father. Pero i-allow ni Almighty Father to para matapos na yung kasamaan niya. Verse 16, you will come up against my people Israel like a cloud to cover the land. It will be in the latter days that I will bring you against my land, so that the nations may know me when I am hallowed in you, O Gog, before their eyes. Ipapakilala ni Almighty Father ang kanyang power sa atin by protecting us and by toppling or tatalunin niya si Satan sa kanyang mga kagawang kasamaan. Tatalunin ni Almighty Father. Nang sa ganon, ang pangalan ni Almighty Father ay maitaas at papurihan natin siya. Hindi natin kasi alam how powerful our God is. Ang akala natin, pagmamahal si God, powerful siya, creator siya ng mundo. Pero mas marami pang kayang gawin si Almighty Father to show us His power. Yung nakikita natin to, kukulang pa to, mas powerful pa si Almighty Father. 17, thus says the Lord God, are you He of whom I have spoken in former days by my servants and prophets of Israel, who prophesied for years in those days that I will bring you against them? Sabi ni Almighty Father. Ikaw ba yung sinasabi ko? Sabi ni Almighty Father. Na makakalaban ng mga anak ko. Sabi ni Almighty Father. You will wage war against my holy people dahil sa iyong galit, dahil sa inggit mo, pero surely you will lose because I am the protector of my people, sabi ni Almighty Father. Nang sa ganon, yung people niya ay pupurihin siya at itataas ang kanyang pangalan. Pinapakilala ni Almighty Father ang sarili niya sa atin. Ibinibigay na niya lahat. Nire-reveal na niya lahat ni Almighty Father. He's good. Our Father is good. Pero ang ginawa natin, puro tayong kasalanan. Hindi natin nakikita yung kanyang kabutihan. At magpapasalamat tayo dahil pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So makakita natin ang chance. Yung power ni Almighty Father will be revealed in the last days. So verse 18, And it will come to pass at the same time when Gog comes against the land of Israel, says the Lord God, that my fury will show in my face. Makikita sa mukha ni Almighty Father yung kanyang galit. Pag kinalaban ni Satan yung kanyang mga anak. Yung galit ni Almighty Father. My fury will show in my face. Mapagmahal si Almighty Father pero nagagalit siya. Hindi siya nire-respeto. Binabastos siya. Kaya ipapakita ni Almighty Father yung galit niya na kita sa mukha niya. Kita sa power niya. For in my jealousy and in the fire of my wrath I have spoken, surely in that day there shall be great earthquake in the land of Israel. So yung anger ni Almighty Father will be revealed and will be shown in His face. So hindi natin alam
kung paano magalit yung tatay natin. Yung mga na-experience nating calamities ngayon, hindi pa ito ang galit ng Almighty Father. Test niya sa atin to. Kung hanggang saan tayo makakatagal. Hindi pa ito ang galit ng Almighty Father. Meron pa siyang mas galit na nakakatakot. Kaya nga sabi niya dito sa verse 19, for in my jealousy and in the fire of my wrath I have spoken. Surely that day there shall be great earthquake in the land of Israel. So your entirety of this world will be shaken because of the wrath of God. Gusto ba natin na nagagalit yung tatay natin? Ayaw natin nagagalit yung tatay natin, ano? Pero kailangan niya magalit. Kailangan niya ipakita yung kanyang power. Sa mga tao, nang sa gayon, purihin siya ng mga tao. Kilalanin siya na siya ang pinaka-powerful sa lahat. Irespeto siya. Kailangan gawin ni Almighty Father yan. Sa verse 20, so that the fish of the sea, the birds of the heavens, the beasts of the field, all creeping things that creep on the earth, and all men who are on the face of the earth shall shake at my presence. Manginginig sa takot lahat. Mga animals, mga fish, taguan lahat. Pag nagalit si Almighty Father, hindi mapipigil ang galit ng tatay natin. Wala na makakapigil. The mountains shall be thrown down, the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground. Pag nagalit yung tatay natin, yung unang galit ng tatay natin, yung the great flood, yung sa Noah's Ark, no? Yun pa lang nakakatakot na yun, baha. 40 days and 40 nights na baha. How much more this one? Manginginig ang buong mundo. All creatures will tremble and hide. Every thing will shatter. Kasi hindi natin alam kung paano magalit yung tatay natin. Pero di-describe dito. Yung takot, matakot tayo sa galit ng tatay natin. I will call for a sword against Gog throughout all my nations, says the Lord. Yet every man's sword will be against his brother. Bebetray nila ang bawat isa. Dahil nga ang namumuno sa kanila, si Gog na isang masamang principality or entity. Kaya sila rin, mag-aaway-away sila. Bibetray nila ang bawat isa. Makikita to, no, sa Daniel chapter 11. Kung gusto nyong malaman, balikan ninyo yung Daniel chapter 11. Kunyari, magkakakampi sila, tapos minsan ibebetray nila ang bawat isa, tapos may magkakakampi na naman. Dahil nga yun sa kasamaan. And I will bring him to judgment with pestilence and bloodshed. Bibigyan ko siya ng mga peste. Ano ba yung mga peste? Mga peste sa katawan, peste sa halaman, peste sa mga pagkain. I will rain down on him, on his troops, and on the many peoples who are with him, flooding rain, great helms, hailstones, fire, and brimstone. Ibabagsak ang rain na baha. Yung hailstone, great hailstone, yelo naman yun, malalaking tipak ng yelo. At fire and brimstone. Sobrang galit ni Almighty Father. Thus, I will magnify myself and sanctify myself. And I will be known in the eyes of many nations. Then they shall know that I am the Lord. So, chaotic ito. Ha? Magulo. Para malaman ng tao na si Almighty Father, powerful siya.
Hindi pa niya ibinibigay ang kanyang todong galit. Dito ibinigay na niya ang kanyang todong galit sa mga tao. Ang todong galit niya kay Satanas, ibinibigay na niya, ibinubuhos na niya lahat. Kahit pigilan natin yung tatay natin, Almighty Father, huwag ka nang magalit. Hindi pwede. Kailangan ilabas ni Almighty Father yung galit niya. At para mabigyan din ng justice yung mga tao na nasaktan. Justice para sa kanyang mga anak. Justice para rin sa kanya, para maging malinis ang kanyang pangalan dahil dinumihan ng mga tao. Mababa ang tingin ng mga tao kay Almighty Father, kaya na binabastos. Bibigyan ni Almighty Father ang sarili niya ng justice. Pati na rin bibigyan niya ng sarili ng justice yung mga tao na nagbigay ng kanilang buhay para kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Nakakalungkot ng kahihinatnan ng mga tao na matitigas ang ulo. Gusto niyo bang magalit yung tatay natin? Nakalagay na to sa prophecy. At kung nakalagay ito sa prophecy, sa prophetic book, mangyayari to. Kahit ayaw natin magalit yung tatay natin. Hindi mapipigilan ang galit ng tatay natin. Dahil sa pambabastos na ginawa sa kanya, matagal na nagtitiis yung tatay natin. Matagal na. Simula't simula pa nung binetray siya ni Lucifer, binetray ni Adan at saka ni Eva, si Almighty Father. At hanggang ngayon, binebetray pa rin natin yung tatay natin. Gumagawa pa rin tayo ng kasamaan. Binabastos pa rin natin ang pangalan niya. Pangalan ni Jesus Christ. May meron tayong paglalagyan. At hindi at magugustuhan yan. Kaya dapat, lalapit tayo sa tatay natin. Magpapakumbaba tayo. Dahil wala tayo may pagmamalaki. Hindi, ayaw man ni Almighty Father gawin ang mga bagay na to, pero kailangan niyang gawin para linisin ang kanyang pangalan. Dahil masyado nang dinumihan ng mundo na to. Masyado nang binaboy ng mundo na to ang pangalan ng tatay natin. Na minsan, pati tayo nakikisalo o nakikisali sa pagdudumi ng pangalan ng tatay natin. Paano natin dudumi ng pangalan ng tatay natin? Pag gumagawa tayo ng kasamaan, dudumi natin yung pangalan ng tatay natin. Kasi sa kanya tayo galing eh. Tatay natin siya. Kaya dito open si Almighty Father. Sinasabi niya, magagalit ako. Ibibigay ko yung galit ko. Itotodo ko yung galit ko. Truthful si Almighty Father. Hindi siya nag-sugarcoat. Sinasabi niya na magagalit siya. Kayo ba sinasabi niya ba sa members ninyo na nagagalit si Almighty Father? Huwag yung sugarcoat. Mapagmahal yung tatay natin. Pero dahil sa kasalanan natin, nagagalit siya. At yung galit niya, hindi mapipigilan to. At hindi lahat ng umattend sa inyong denomination, sa inyong gathering, ay masasave. Pati yung leader ninyo, hindi rin masasave yun. Paano lang masasave yun? Masasave tayo if we trust
Jesus. Baka sabihin, hindi, tinanggap ko na si Jesus sa buhay ko. O, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Pero, yung lakad mo bilang isang Kristiyano, kamusta ba? Hindi lang basta yung lip service, o tinanggap ko si Jesus, nasa akin na si Jesus. Hindi lang ganon. Hindi lang lip service, o hindi, nagbibigay ko ng tithes. Hindi lang ganon. Kababawan yun. Hindi lang ganon. Hindi lang ganon. Kikilalanin natin yung tatay natin. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Kilalanin natin. And all these things shall be added unto you. Pag nakilala na natin yung tatay natin, malalaman na natin yung buhay. Malalaman na natin yung true inheritance. Malalaman natin yung pinaka-importante sa lahat. Pag na-seek natin yung tatay natin, malalaman natin kung paano siya magalit, kung paano siya matuwa, paano siya magmahal. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God. Hindi lang basta nagbasa ka lang ng isang chapter or isang verse ng Bible, saka mo ngayon i-associate yun pag nakakita ka ng ng kapareho, dun ma-associate. Hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. Bubuuin mo yung chapter, bubuuin mo yung book, bubuuin mo para hindi ka maligaw. Kasi minsan sasabihin mo, bakit may discrepancy dito? Dito nakalagay, faith without works is dead, pero masasave ka sa faith. Di ba? Yun ang parang pinaka napapakinggan ko na hindi raw akma. Yung pag may pananampalataya ka, ulitin ko, yung works yun yung result ng ating pananampalataya kay Almighty Father. Kaya mauuna ang pananampalataya bago ang works. Kasi pag nagtiwala tayo kay Almighty Father, sunod-sunod na yon. Kaya mo nang mahalin ang kapwa-tao mo. Kaya mo na mag-pray, kaya mo na magbasa ng Bible. Kaya mo na i-share sa mga tao ang pagmamahal ni Almighty Father. Kaya mong magkakaroon ka na ng fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. And then, from there, yung Holy Spirit, bibigyan ka ng gifts. Gifts of faith, gifts of wisdom, knowledge, discerning different kinds of spirit. Ano pa ba? Gifts of healing, gifts of prophesying, gifts of speaking in tongues. Ano pa ba isa? Gifts of ano pa ba? Interpreting the words that was spoken in tongues. Yon, no? Ngayon may mga tao na naiinggit. Hindi naman lahat pwede may speaking in tongues. Parang feeling ko naiinggit kasi ganun magsalita. Kahit hindi ka mag-speaking in tongues, masisave ka. Oo, totoo yon. Kahit hindi ka nag-speaking in tongues, masisave ka. Kahit hindi ka nagpa-prophesy, masisave ka. Kahit hindi ka marunong mag-discern ng different kinds of spirit, masisave ka. Kasi iba-ibang gifts eh. Pero, dapat may gifts ka. Kung may gift of faith ka, may pananampalataya ka, gifts from the Holy Spirit yun, masisave ka. Kahit yun lang gift mo. Kaya dapat walang mag-iinggitan, nagkakainggitan. Hindi. Bakit lahat lang ba nag-speaking in tongues, yun lang masasave? Hindi. Kahit hindi ka nag-speaking in tongues, kahit may gift of faith ka, yun, masasave ka na. Dahil gifts of the Holy Spirit yun. Ngayon, si Almighty Father ang nagdedetermine kung bibigyan ka niya ng gifts. Minsan hihilingin mo, bibigay sa'yo. Minsan, hindi ba naman hihilingin, binibigay sa'yo.
Kasi gift yon. Hindi yun dahil sa may ginawa tayong tama o mali o maganda, kundi nagtiwala tayo sa tatay natin. Minahal natin siya at mahal natin siya. At gumagawa tayo ng kung ano ang gusto niya ipagawa sa atin. Titignan ni Almighty Father ang puso ng bawat isa sa atin. Kung sino ang bibigyan niya. Kung ano ang tama o naakmang gift na ibibigay niya sa atin. Pero kung anak tayo ng Diyos, dapat meron tayong fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ngayon, yung, di ba, self-control, may love, joy, peace, forbearance, kindness, faithfulness. Kung faithful ka, alam mo kung sino ka. At saka, gusto ko lang i-add, no? May mga nagsasabi na pwedeng tanggap ni Almighty Father ang mga alphabet genders. Tanggap ni Almighty Father ang alphabet genders. No? Tanggap ni Almighty Father. Pero syempre, you have to deny yourself. Deny yourself. Kung ano yung totoo sa'yo, nung pinanganak ka, yun ka. Kasi, bakit hindi mo matanggap yung sarili mo? Tapos gusto mong tanggapin ka ng ibang mga tao. Gusto mong tanggapin ka ni Almighty Father. Pero yung ibinigay naman niya sa'yo, hindi mo tanggap. So, sa buhay natin, iba-iba tayo ng path. Pero all those paths, rocky paths, will lead to our Jesus Christ. Kung may pananampalataya tayo kay Jesus Christ at yun ay magiging way for us, our faith to be strengthened. Dahil yung faith natin lumalaki yun, na kahit maliit lang ang faith mo, pwede siyang lumaki, yumabong, or mag-flourish. Di ba nakalagay sa Bible yun? Kaya lagi tayong magpe-pray at kikilalanin natin yung tatay natin. Yung salita niya. Kaya siya may mga binabanggit dito, na may mga names, no? So, it's like a poem, no? Or allegory. Na kailangan natin, na if we really want to understand our Father, magpipray tayo sa Kanya at we will take initiative to find out what this means. We will go to our Father, ask for His guidance. Yun ang gusto ni Almighty Father para maintindihan natin yung salita niya. Kasi kaya niya gusto niya na maintindihan natin yung salita niya kasi mahal niya tayo. So, itong mga salita ni Almighty Father na to, na minsan sometimes like poem or allegory, or medyo may mga meanings na kakaiba. Gusto ng ni Almighty Father, isik natin, hanapin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Nang sa ganon, alam niya na totoo tayo sa Kanya, na gusto niya natin malaman or maintindihan siya. So, it is also like a test for us. So, nagkakaintindihan na tayo, no? Nagkakaintindihan na ba tayo? Ako na nakakaintindi sa sinasabi ko. Wag nyo na akong tingnan. Ang tignan natin, yung salita ng Diyos, itong intindihin natin. Kahit wag na nyo akong, kahit mag-ano na lang kayo, earphone na lang nga kayo, wag nyo nang panoorin yung mukha ko, no? Yung itsura ko. Takban nyo na lang.
Kaya lang naman ako nagpapakita ng mukha para malaman na may totoong tao na nagsasalita. Pwede namang hindi ko lagay ang mukha ko, pero kailangan makita ng tao. Not may tao. Kailangan makita ng mga manonood sa YouTube na may tao. Ha? May tao na nagsasalita. Ipapasalamat ko kay Almighty Father dahil naiintindihan ko yung mga binabanggit niya rito at sinishare ko rin sa inyo. Hindi ko ina-expect na maiintindihan ko to, pero si Almighty Father nagtuturo sa akin. Dahil kung babasahin mo lang ang Book of Ezekiel ng as it is, hindi mo talaga maiintindihan. Pero tinuturuan ako ng tatay ko. Tinuturuan ako ng Holy Spirit. Kung ano sasabihin ko. At sabay-sabay tayo natututo rito. Walang lamangan. Pantay-pantay tayo. Pantay-pantay tayong anak ng Diyos. Pantay-pantay niya tayong mahal. Pantay-pantay tayong importante sa Kanya. Pantay-pantay tayo na gusto niya na makasama for all eternity with Jesus Christ in heaven. Thank you, and God loves us all so much.